Mga kapuso, posible raw ipagpaliban ang eleksyon 2016 kung sakaling di maialis ito pong temporary restraining order na inilabas ng Korte Suprema sa kanilang no bio, no boto policy. Ano nga bang epekto ng TRO kontra no bio, no boto? No L na ba? Yan ang pag-uusapan natin kasama ang ating resident analyst na si Maring Winnie Monso. Tita Wens, good morning! Good morning, Rhea. Alam niyo mga kapuso, yung Noel, wala yan sa posibilidad. Okay. Pati yung postponement na elections, wala yan sa senaryo ng COMELEC. Ewan ko ba kung sino ang naglabas niyan? You know, maybe it was the COMELEC, you know, trying to influence the Supreme Court. Hindi ko alam, no? Yes. Pero ang issue dito, yung rights ng 2.4 million voters po na hindi naka-biometrics, gusto nilang magboto. Hindi sila pwedeng magboto. Sino ba sana magsasabing hindi pwede sila magboto? I mean, it is your constitutional right to be able to vote. So, sa akin, you know, kung ano ang complications ng this TRO, dapat sundan ng COMELEC because every voter must vote. Never mind yung biometrics. Hindi ba noon nung nag-umpisa ang biometrics, sabi nila hindi ibig sabihin nito na hindi ka makakaboto. Eh ngayon, all of a sudden, no bio, no boto. So may bio o wala, do you remember, dapat may Rhea? boto. Before, when they introduced it, naggalit ang mga tao. Sabi na, hindi pwedeng no bio, no boto. It's really, you know, a way to improve the election systems. And now they changed it to no bio, no boto. Kasi yung law, yung RA something, sinabi mandatory. Aba, mag-usapan sila ng Supreme Court. At kaugnay po niyan, makakausap po natin si COMELEC Chairman Andres Bautista. Good morning, Chairman Bautista. Ay, magandang umaga naman, Ms. Rhea. Magandang umaga kay Maring Winnie. Magandang umaga Chairman po sa lahat Bautista. ng mga nakikinig. Oh, Yes. Was it ever in your horizon that there might be a postponement of elections because of this TRO? Well, kasi po yung DCBB, na I think sister station ng GMA, interviewed me nung nakaraang linggo. Ito po ang problema, Maring Winnie. No? Well, unang-una, yung pong no bio, no boto, hindi naman polisiya yan ng COMELEC. Tumusunod lang po kami sa batas dahil nung February 2013, ipinasa po ng ating Kongreso at nilagdaan ng ating Pangulo ang Republic Act 10367 na nagsasabing kapag walang biometrics ang isang botante, hindi sila makakaboto sa 2016 elections. No? Kami po naglunsad lang ng programa na for over 18 months para nga po mapatupad itong batas na ito. No? Ang pakay ng batas ay simple lang kasi alam naman din natin sa mga nakaraang mga halalan, maraming mga patay na nakakaboto, maraming double registrants, maraming flying voters. So ang pakay ng batas ay linisin yung voters list. Kaya po nagpasa ng batas yung ating Kongreso. Okay. But Chairman, you know, all of a sudden, you're so anxious na sumusunod lang kayo sa batas. But when there was a batas to put election law, to put computerization of the election law, COMELEC took 12 years before it finally followed the law. I mean, why are you all of a sudden so anxious to follow the law now? I just wanted to ask. Of course, you were not the chairman before, but then, you know, it seems strange to me that COMELEC is all of a sudden saying, we have to follow the law. My God, you are the worst people who to... I'm sorry. Chairman, I'm sorry to say. Yeah. Well, tama si Maring Winnie. Wala pa po ako noon, no? In fact, nag-aaral pa yata ako po noon. Kaya lang, dito po kasi, sa batas na ipinasa ng Kongreso noong 2013, nagtakda sila ng deadline. So sinabi nila, kailangan merong biometrics ang isang botante. Kung hindi sila makakaboto sa 2016 election. Matagal na hong announcement kasi yan eh. Ano, Chairman, alam nyo ba kung saan at kung sino ang 2.4 million people na ito na hindi makakaboto, hindi naka-biometrics? Baka yung mga dun sa, you know, far-flung areas, etc. Hindi natin alam, pinag-aralan nyo ba
kung sino bang itong 2.4 million voters na ito that are not biometric? Alam po namin yung mga numero, no? At ang karamihan po ay nandito sa Region 4 at sa NCR. Ano yan, Chairman? Sa Talaga, tingin niyo, ha? Kasi mga nga po, tinamad na lang? It is proportionate to the voting population of the region. Yes. Ang pinakamalaki po nating voting region ay yung Calabarzon area. Region 4. At doon din ang pinakamaraming walang biometric. Ayun. Kasi Tita Winnie, talaga namang isang taon pa yung binigay na palugit naman, Miss Rhea, diba? isang taon at kalahati. At kalahati. Ayan. No, well, hindi ba February 9, 2013 na ilinagda yung batas? Opo. February 2013? Yes. All right, why is it, hindi ba that's already 2 years and 6 months? Bakit Right. 1 year? Why did it take you so long to start up the biometrics? Again, Maring Winnie, hindi ko po masasagot yan Yeah. dahil wala pa po ako noon. Pero sinimulan po yung No Bio, No Boto campaign May 2014 at nagtapos October 31, 2015. But Okay. before Chairman Bautista, sinasabi ng COMELEC na hindi, I mean, it is not true that kung no bio, no boto. Nag-umpisa ang kampanya, hindi ba nagkagulo dyan? You don't remember? Again, hindi ko po maalala yun, no? Alright, Pero Chairman. siguro kami rin, alam niyo, sa pulot dulo, susundin namin kung ano ang sasabihin ng Korte Suprema, no? Pero ang amin din lang, kumbaga, hamon, unang-una, kung merong mag-aatake ng batas, sana ginawa na dati. Sabi ko nga, February 2013 pa ito eh. Oo nga. Bakit Alright. ngayon na lang nila atakihin 5 months before the election? But there's a Last minute, constitutional issue daw eh. Yung nga, kung matagal na po yung batas eh. Bakit Oo nga. ngayon lang po rin-erase yung constitutional Tama. issue? Okay. Tama rin kayo. Oo. Alright. Oo. Chairman Bautista, maraming salamat po sa inyo at magandang umaga. Ay, magandang umaga rin. Hintayin natin ang Have a kakainat nice nitong day. TRO na ito. Tita Vince, thank you Okay, as thank you, always. dear. Mga kapuso, magbabalik pa po kami. Diyan lang po kayo.